Ako po si Senador Bato de la Rosa, ah, dating Chief ng Philippine National Police, dating Director General ng Bureau of Corrections, at patapos na sa aking unang termino bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. At ngayon ako po ay aplikante sa pagka-senador uli ng ating bansa. So you're running for a second term, For Senator second Bato. term. Yes po. Ano po ang reason kung bakit po gusto niyo pa maging senador muli? Well, nakikita ko marami pa akong pwedeng gawin. Lalong-lalo na ngayon, nakikita ko na my forte is public order and dangerous drugs at saka national defense and national security. Nakikita ko na dahan-dahan na nung bumabalik yung problema natin sa illegal na droga. Siguro kailangan hindi natin bibitawan ito. Dahil yung buhay ko ay nakasangla, o anong tawag niyan? Paano na ito? Nakataya na dyan sa problema ng illegal na droga. Yan talaga aking advocacy. Hindi ko po yan tatantanan hanggat may hininga pa ako. Hindi ko yan naatrasan yung problema na yan. Kaugnay po nung sinasabi nyo na pagpursungan itong kampanya kontra droga, ang isa po na panukalang batas na gusto nyong pinupush talaga ay itong pagbabalik ng death penalty. Yes. Para po doon sa mga matataas na kaso ng drug trafficking. No? Ano pong plano nyo para kung sakaling makabalik kayo sa Senado, makalusot na po ito. Medyo talaga, divisive itong issue na ito eh. Kaya nga hindi makalusot-lusot yan. Dahil let's accept the fact that it's a very controversial bill. I'm hoping na kung bigyan ako ng chance na makabalik at I'm hoping also na mayroong mga like-minded senators na mananalo at susuporta sa panukalang batas na yan. Dapat masuportahan yan para maipasa talaga. Bakit ang harsh naman po na ibalik yung yung parusang bitay, di ba? Alam mo kasi, bakit ganun na lang paniniwala ko kahit na marami nag-oppose, pero marami rin naman nagsusuporta. Nakikita ko kasi, personal experience ko ito. When I was Director General of the Bureau of Corrections, kinausap ko yung mga convicted Chinese drug lords sa loob ng Bilibid. At ang sabi talaga na sa akin ay, kaya kami sir insisting na mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas. Bakit hindi kami magta-traffic doon sa mga malalaking markets? China, Indonesia, Malaysia, Thailand, o kaya Singapore. Bakit? Dahil ayaw namin doon dahil siguradong bitay kami. Dahil mayroong death penalty doon. Dito sa Pilipinas, wala kayong death penalty at kapag kami nahuli, nakulong, tuloy pa rin yung aming negosyo sa droga. Dahil safe na safe kami doon sa loob ng Bilibid at hindi na kami takot mahuli dahil nakakulong na kami. Hindi na kami takot na makasuhan dahil konbiktado na kami. Safe na safe pa kami doon sa loob. So, oras kung meron kayong death penalty, wala na. Bitay na kami at sino pang magpapatuloy sa negosyo namin sa labas ng Bilibid na patay na. So, sinong magpapatuloy? So, kailangan talaga ibalik natin ang death penalty dyan sa high-level drug traffickers. Klaruhin ko hindi kasama dito yung small-time na mga drug pushers dyan sa kalsada. Hindi po yan. Yung mga lalaki ang ibig nating sabihin dito, ang i-cover. But actually, Senator, in the 19th Congress, out of mga 20 or so bills that you endorsed or co-authored, ilan po ang napasa natin? Marami akong napasa. Alam mo, kasi yung death penalty po, hindi po natuloy. Hindi natuloy. Mandatory ROTC, hindi rin po natuloy. Yan ang mga controversial. Mga controversial yan. Pero ako, insisting talaga ko na i-repile ko yan uli pag ako'y makabalik. May marami tayong naipasa na batas. Alam mo, yung pag-author naman ng batas is napakadali lang yan. You can author kahit na 1,000 bills. Just file mo lang yan. Wala ko problema. Ipasa ko lang dyan. Pagpa-research ako sa aking mga legislative staff, sige, lahat ng klaseng batas. Para for the record, marami tayong na-author kunyari. Sige, ipasa natin. Ang mahirap dyan, yung pag-sponsor ng batas. When you sponsor a bill,
Because you have to research, you have to defend the bill doon sa committee level at sa plenaryo at talagang talagang diyan ka masasabak ka talaga diyan sa bakbakan pag ikaw mag-sponsor ng bill. Correct. So dapat ang tanong diyan is how many bills have you sponsored? Yan ang trabaho talaga ng Ang senador. nakita ko po mga 20 plus, mga 24, correct? Tama po ba? Akin na But sponsored? oo, the point is that yung mga advocacies niyo po, yung main advocacies, you said public order and dangerous drugs, hindi po natuloy. Hindi. Correct. Yeah, So kasi that's my controversial. point. Oo. Yeah, yan ang point. But you're in the 20th Congress, you're asking na mahalal ka ulit so you can push for the same advocacies. What will you do differently is the question. Hoping na mayroong mga like-minded senators na kagaya ng pag-iisip ko na mananalo para makakuha tayo ng boto. Because that's numbers game. Di ba? Hindi yan makapulusot yung batas mo kung walang boto. So, kailangan talaga na, well, kahit nasabihin mo, granting na walang like-minded senators na mananalo na kagaya ko. But still, deep inside my heart, I believe that that is the solution to the problem that right now we are facing. Kaya ipapasa. Death penalty. I-kuhan ko pa rin. I-refile ko pa rin. Kasama rin ba sa bill ninyo na gagawin ay yung pagsasali sa mga nangungurakot sa gobyerno? Hindi, mahirap yan man. Imposible makapasa yung batas na yan. Oo. Kasi sa lower house pa lang yung mga congressman, hindi yan papayag. Hindi yan papayag. Bakit di papayag? Sila tatamaan. Maraming tatamaan dyan ng mga legislator. Hindi lang congressman, senador, tatamaan din. Kaya, So hindi nyo isusulong yan? Doon lang kayo sa mga criminal alam mo, cases? itong death penalty, para ba itong break it to them gently. Dito muna tayo sa high-level drug traffickers. Then baka maybe later, isama natin yung mga heinous crimes. Kung okay ha, kung acceptable na sa society. At kung acceptable na, isama na natin yung death penalty na yan para sa mga corrupt government officials. Napakaganda po sana yan. Pero death penalty nga, that in itself, pag sa mga criminal cases, hindi rin makalusot-lusot dahil nga may pressure din sa iba't ibang factors, di ba? Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala pa po kayo natatanggap na invitation letter? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung calls. Tawag. Pero, siguro nagsawa na sa kakapunta sa opisina so wala ko. na tumatawag? Hindi na. Wala na tumatawag. pero sa letter, wala din po. Wala na Walang rin. invitation. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nagkialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpa-facilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Senator, yung isa pa pong issue itong paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niyo na po na agree kayo doon sa inilatag na timetable ni Senate President Chis Escudero. Pero at sinabi niyo rin na magiging apolitical kayo at magiging neutral kayo. Kahit kilalang siyempre kaalyado kayo ng mga Duterte. Paano niyo po yun gagawin? At sa ngayon po ba halimbawa doon sa articles of impeachment, may mga particular na kayong gustong busisiin? Well, that's part of being apolitical. Busisiin mo both sides of the coin. So, ang gagawin ko is, kung ako political, right from the start, ayaw ko talaga magiging apolitical. Bahala na, diehard ako. Kailangan dito na ako. Ito na ang stand ko. Well, I don't have to wait for the articles of impeachment to be filed. Hindi ko na kailangan basahin yan. Hindi ko na kailangan pag-aralan. Hindi ko na kailangan pakinggan yung argumento ng
defense at ng prosecution, meron ako ng kagad na decision na may answer, may decision is no. From the start, sabi ko, no na kagad. That is being political. Pero kung gusto ko maging apolitical, basahin ko lahat. Kahit na hindi mo matanggal-tanggal sa aking puso yung aking political bias. Pero still, bilang respeto sa institusyon where I belong, the Senate, kailangan ko talaga maging apolitical. Hindi ko ipasabihin talaga na tapos ang usapan. Very close kami ni Vice President Inday Sara. Hindi ko ikukonbikto. Ito ng decision ko, no. No kagad yung aking vote. Hindi ko pwedeng gawin yan. So, kakaya naman sa Senado. Di ba? So, tingnan ko both sides of the arguments. Kung ano talaga, bago ako mag-come up with my own judgment. So, sir, to clarify lang, for the record, as of today, hindi niyo pa po alam how you will vote in the impeachment trial. Hindi necessarily that you will vote against your conviction. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nga nabasa ang articles of impeachment Ano sabihin ng taong bayan? Hindi pa nga nabasa, nagmeron ka ng desisyon. Pero what is your stance po on the use of confidential funds by especially by civilian agencies? Well, confidential fund is confidential. That's my stand. Dapat only the COA, Commissioner of Audit, ang makapagsabi na indeed, meron kang ginawang mali, meron kang violation of law, dapat pananagutan mo yan. Dapat COA ang magsabi niyan. Not the political people. So okay lang po na all the other civilian agencies continue to get confidential funds? Kung gusto ng gobyerno, okay ako. Kasi galing ako sa executive branch of government. Galing ko sa PNP. Alam ko na kailangan talaga ng PNP yung confidential fund or intelligence fund. Pareho lang naman yan Kailangan talaga yan. Pero kung ayaw ng taong bayan talaga na yung pera ay hindi mapunta sa ibang purpose, then tanggalin natin. Huwag na natin bigyan ng confidential fund. Pati Office of the President, huwag na natin bigyan. Para pantay-pantay lahat. Di ba? Pati Office of the President, no more confidential fund. Ang issue po kasi hindi yung confidential fund use ng PNP because of course it's a crime-fighting agency. Kailangan. Ang question is, kailangan ba ng Office of the Vice President ang confidential funds? Or the DepEd? Oo. Or yung mga walang kinalaman sa security? Walang kinalaman sa security, pero meron man din silang mga plans, programs, and projects that involves security. Like for example, yung DepEd, di ba? Paano mo ngayon dipinsahan yung mga bata na nire-recruit na mga makakaliwa para maging NPA, aakyat sa bundok. So you need confidential funds. Di ba? Kailangan mo talaga. Pero I am not justifying, I am not justifying the use of confidential funds of these particular agencies. Ang sa akin lang is, kung gusto ng taong bayan na meron, okay. Kung wala, okay lang rin ako. We can live without that. Yung naman, Senator, yung position mo sa issue ng West Philippine Sea. Yes. Ano mo dyan? Ano ang position mo pagdating dyan? Atin ang West Philippine Sea. Kaya nga West Philippine Sea, di ba? Atin yan. Kailangan ipaglalaban natin yan. Kaya nga masama ang loob ko, Julius. Bakit? Can you just imagine? Kapag mayroong pambubuli na ginawa ang mga Chinese dyan sa ating mga mangingisda, ating Coast Guard, ating Navy, dyan sa West Philippine Sea, alam mo, marinig mo kagad na komento ng ating mga kasamahan, with due respect sa aking mga kasamahan, mga senators, mga congressman, alam mo, sabihin kagad la, we condemn to the highest terms the bullying incidents that transpired the West Philippine Sea. Kinakawawa nila yung ating mga mangingisda. So, kailangan suportahan natin ng AFP modernization program so that we can attain a credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay na bansa, katulad ng China. Okay magsalita. Pagdating sa budget deliberation, anong ginawa ng mga, ayaw ko na gamitin yung word, inislasan ng 15 billion yung budget ng AP Modernization Fund. Anong pina-priority? Priority punduhan yung mga ayuda, yung mga AKAP, mga AIX, dahil election period na, kailangan dito pang vote buying itong mga pundo na ito. So, ano ngayon?
ibang sinasabi, ibang ginagawa. Kaya nakakalungkot po. Parang ginagawa natin yung mangingisda natin doon. Ginagawa natin yung ating mga sundalo doon sa mga Navy sa West Philippines eh. So bilang mambabatas, ano po ang pwede niyong gawin sa problema to? Alam mo ang ginawa ko, Julius? Ha? Hindi pwedeng gawin. Ginawa ko na. Ano yan? Yung National Expenditure Program, budget, galing sa Malacanang, pinasa nila. Ito, talking about the last budget, ha? Pinasa nila sa House of Representatives. 40 billion. Pagdating sa House of Representatives, tinapiasan nila ng 10 billion. Inakyat nila doon sa Senado. Pagdating sa Senado, 30 billion na lang. Sabi ko, ako ang nagdidepensa, ako ang nag-sponsor ng budget ng EAP at DND. Sabi ko, hindi ako papayag. Mapapahiya ako sa mga kabaro ko nito. Kailangan ibalik natin itong 10 billion na ito. Sinabihan ko si Senator Grace po, yung chairman ng Finance Committee. At tinulungan ko ni Grace po, sige, ibalik natin. So, from 30 billion, binalik namin to 40 billion. So, happy na ako. Pinagyayabang ko na sa aking mga kasundaluhan, mga kasamahan natin. O, binalik ko ha. O, balik. Pagdating sa BICAM, doon na. Tinapyasan ng 15 billion. So, malungkot ako. Malungkot ako dahil para nating niluloko yung ating mga kababayan na palaging binubuli doon sa West Philippines eh. Sir, in 2021, you were one of the ones who voted in favor of taxing POGOs. Nagsisisi po ba kayo now that all of these issues with POGOs have come to light? Hindi ako nagsisisi. Dahil kumita ang gobyerno dahil sa taxing of POGO. Siguro nagsisisi ako kung yung batas na binuto ko, yung papasok ng POGO sa Pilipinas. Hindi man. Ang batas na binuto ko is we have to tax this POGO. Kumita ang Pilipinas. Pero kasi some people see it as yung naging way to sort of legalize yung kanilang operations dito eh. That which led to a lot of crimes. In the first place, bakit nagkakaroon ng POGO? Merong legal na basihan yan. Bakit nakapasok ang POGO dito? Di ba? Sa akin naman, ang binuto ko, and since andito naman lang sila, kung makita ng malaki, dapat i-tax natin para kikita yung ating gobyerno. So, hindi ko kinakakaya yan. Pero even 4 years ago, meron na pong mga issues that were coming out of the POGO hubs eh. Ngayon lang, only after President Duterte stepped down, that these were, exposed. Na-expose. Pero even back then, I remember, meron mga small issues, pero yun nga, Senate voted na wag na lang, might as well make use of them, i-tax na lang natin. Well, time changed. Time was changing. Noon, nakikita natin ang POGO na dagdag sa revenue. Ngayon naman, pagdating ng panahon, nakikita natin na ang POGO ay threat to our national security, threat to our public order. So nagbago yung ating treatment sa POGO. Dahil nga po, noon, meron ka bang nakitang Chinese na nangigidnap ng Chinese noon? Meron ka ba nakikita mga violent incidents na ginagawa ng Chinese? Wala. Dati, So, meron na po dati, sir. meron ako. May inimbestigahan ko ngayon eh. But sabi ko, prior to that ba, bakit tayo nagiging welcoming sa POGO? Because of revenue, wala. Kung nagpakita pa sila noon na ginagawa na nila yung mga insidente na yan, then I will be the first one to object na huwag nating illegalize yan dahil mga siraulo yan, mga kriminal yan. Meron ng mga reports dati na mga Chinese, kidnapping Chinese, may mga torture chambers. Itong panahon na ito, towards the end of the Duterte administration, hanggang sa pumasok itong Marcos administration, yan ay yung nagwawala na yung mga kriminal na mga POGO-related na mga grupo. Okay. Anong feeling mo, Senator Bato, na yung mga kandidato po rinyo sa mga survey, ikaw, pasok ka yung sa top 12. Pero mas marami yung sa administrasyon. Hindi ka ba nangangamba ron na kakaunti na lang kayo matitira? Huwag kang magsalitang patapos. Tingin mo? Huwag kang magsalitang patapos. Oo. Huwag kang magsalita ng patapos, Julius. Kasi ako umiikot ako buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao.
Naramdaman ko yung ako sabi mo man na bias ako dahil kapartido ko yan PDP Laban, pero naramdaman ko na yung tao, marami nagsasabi sa akin mga tao, sir, tahimik lang kami pero both straight PDP Laban kami, sir, huwag kang makalala. Yun yung mga sinasabi nila. Kaya ako, nabubuhay rin ako ng loob. Not only for myself, but for my whole political party. Yung PDP Laban. Kasamahan ko. Kaya huwag ka mo na magsalita na patapos ka. Baka mamaya. Baka mamaya. Kasi sila yung consistent lagi sa mga survey, di ba? Nakikita. Ang daming survey na gumagawa niyan. Bilang isa. Nakikita mo na merong itong, kahit na yung, basehan natin yung Pulse Asia, yung SWS, dahan-dahan silang umakyat. Dahan-dahan silang umakyat. Then, I'm hoping na tuloy-tuloy yan. Ha? So, malaki na itutulong ng pagsasayaw mo at papatugtog mo ng ng theme song. Jingle yung Jingle. Oo. Malaking tulong. Sa totoo lang, malaking tulong yan. Malaking tulong. Kasi people see you as somebody who is ordinaryong tao. Somebody who is approachable. Somebody who's just like us. Na wala lang. Paluko-luko lang, pag gano'n-gano'n lang. Wala lang itong tao na ito, kaya natin lapitan. Yun nakikita ng tao kasi kung ngapanya ka ba na seryoso ka masyado na stricto ka, sino bubuto sa'yo kapag gano'n ka, di ba? Pero pag nanalo ka, you should mean business. Trabaho ka na trabaho talaga. Ano dapat trabahoin yung pag-legislate, paggawa ng batas. Pag-aralan mo talaga ng gusto mo. Gawin mo ang trabaho. Okay. Standard question, Ayan, Julius. Okay, ayan. Okay muna, mauna na kayo. Go ahead, May go ahead. final question tayo. Ito na lang. Sige, bakit po kayo nararapat na iboto ng sambayan ng Pilipino? Senator Bato. Siguro dapat ako iboto ng sabay ng Pilipino. Dahil pag andyan si Bato, makakaasa kayo na sisiguruhin ko ang kaligtasan ng bawat Pilipino. That's my forte, yung public order. Lalong-lalo na yung dangerous drugs. Sisiguruhin kong makakatulog kayo ng mahimbing kapag andyan si Bato. Alright. Okay. Thank Thank you. you. Okay. Thank you. And good luck Thank you. sa'yo, Senator. Ba't may daw magsalita ng totoo? Magaling yung panel mag-interview at I felt relaxed. Hindi yung tensionado na interview, no? At saka they were trying to get the most out of my knowledge and my feelings. At saka relax ako, harap ko si Julius. Mabait na tao kasi si Julius Babaw. Kaya nakita ko, relax ako.